Naku po, isa sa mainit na pinag-uusapan ngayon, especially patungkol sa mga korupsyon, sa flood control projects, funds, pondo ng mga mamamayan, habang iniimbestigahan po. Ito pong si Zaldico ay nasa Amerika na pala, no? Wala po tayong kamali-mali at nasa Amerika na po yung isa sa kumbaga ay meron pong kinakaharap na akusasyon na siya po ay nadadawit sa flood control issue. Ito na po. Kumbaga, nagiging totoo na ba yung mga nakikita po natin sa internet na mga tao na dawit, mga pamilya na dawit dito ay isa-isa nang nagsisialis? Totoo kaya yun, no? Disclaimer lang ha. Ayan po yung pag-uusapan natin sa video po na ito. Ngayong araw, ito po yung napakainit na usapin. Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga video nating parating. Tara, umpisa na natin to. Let's go! Alright mga tol, no? Sabi dito ay ito pong balita ay kumpirmado ng Kamara. No? Sabi dito, kinumpirma ng Kamara na nasa Amerika si Ako Bicol Rep Zaldico na nadadawit sa flood control issue. Samantala, kahit may panawagang ibalik sa DBM ang 2026 budget dahil sa mga questionableng proyekto, giit ng mga kongresista, hindi na ito babawiin. So, mabigat po yung usapin po dito ha. Pero isa po sa mainit na usapin ay yung pag-alis po nitong isa sa nadadawit po ngayon sa flood control issue na si Zaldico. Panoodin po natin yung balita hinggil dito. Kinumpirma ng Kamara na nasa Amerika si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico na nakakaladkad ang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles, ito ba ang pag-alis ni Congressman Zaldico formal na naipaalam sa Kongreso? Magandang tanghali, Cheryl, no? Ayon nga sa naging press conference nitong ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, ay nagkaroon naman daw ng proseso ang pag-alis ni Ko ng bansa, pero nananatili nga na hinihintay nila ang travel clearance at iba pang impormasyon ng paglipad nito papunta ng Estados Unidos para magpagamot. Sa ngayon ay patuloy natin na hinihintay na makuha ang impormasyon kung kailan nga ba umalis ng Pilipinas si Ko at kung kailan ito babalik. Kaya naman asahan natin sa mga susunod na araw o oras ay makukuha natin ang mga sagot dyan. Ang kaalam-alam na detalye, sina Congressman Abante? Cheryl, kasi sa paggulong nitong investigasyon ng Infrastructure Committee ay talagang hinahanap nga ang ilan sa mga nauugnay sa mga naging proseso ng budget noong 2025. Kaya naman medyo hindi naman kinagulat ng ilan, no, na kasama nga dito sa representative ko, pero nung hinahanap na ay hindi nga natin talagang nasiguro kung nasa na siya noong mga panahon na yon. Pero may mga tala tayo dito, no, na meron siyang pagliban. Ilang beses ito, no, may reports na he was absent with notice twice, absent without notice thrice, at excused 7 times sa ilang naging sesyon ng Kamara. So, sino bang in charge pagdating sa attendance ng mga congressman? At kagaya niyan, di ba, meron siyang nag-absent siya ng walang notice, tama ba? Tama, Cheryl. Okay. Meron dito absent without notice thrice. Thrice, 3 beses. Tapos, yung excused, pag sinabing excused, di ba dapat nandoon sa loob ng Kongreso yung congressman at nagpapa-excuse lang? Tama ka dyan, Cheryl, no? Pero kasi itong mga naging pagdinig nitong mga nakaraan ay talagang hindi natin nakita. Si Representative Zaldico, kahit sa mga plenaryo, nahirapan tayo na hanapin siya at makunan ng sagot dito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay itinataka ng mga kasama din natin sa media kung yan naging attendance, paano ba naging proseso, at syempre kung ano na nga ba ang ina-aksyon na ginagawa ng Kamara para malaman sa mga pangyayari dito kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Anong sabi sa opisina ni Congressman Ko?
Sinubukan natin makuha ang kanilang mga pahayag, Cheryl, pero wala itong mga sagot. Kaya naman kanina sa press conference ni Attorney Princess Abante ay sububok na tayo na makakuha ng sagot at ayan ang kumpirmasyon na wala na nga dito sa Pilipinas si Representative Ko. Okay, so sinabi ni attorney, so nag-promise si Attorney Abante na maglalabas sila ng detalye. Kasi 'di ba, if a file 'yan hindi sila basta-basta pwedeng lumabas ng bansa. Kailangan may approval 'yan. Sino ba ang nag-a-approve? Gaano katagal siya pinayagan or ano ang nakalagay doon sa kanyang travel clearance na gaano siya katagal mawawala? Tama ka dyan, Cheryl. Kaya nga, sabi naman ni Attorney Princess Abante, mayroon naman mga dokumento at even yung mga medical papers na kinakailangan daw. Pero hindi pa ito nakukuha. Kaya kahit ang sakit na iniuugnay nga sa paglipad ni Representative Ko sa Estados Unidos ay hindi pa rin natin nalalaman hanggang sa ngayon at patuloy nating hinihintay. So pero it's confirmed na it's for health reasons? Tama, Cheryl. Tama. Alright, so patuloy na lang natin na babantayan yan at let us know pag nakuha na o naibigay na yung kompletong detalye about it. Thank you, Arles. So puntahan naman natin muna yung usapin ng 2026 National Expenditure Program pala, Arles. Sa kabila ng mga panawagan na ibalik ito sa Department of Budget and Management dahil tad pa nga rin umano ng mga kaduda-dudang proyekto, wala na raw balak ang lower house na gawin yan. Bakit daw? Cheryl, sa mga naging pahayag dito sa Kamara, bukod sa DPWH kasi ay nakitaan pa nga ng iba pang mga issue ang 2026 Proposed National Expenditure Program. Hindi na raw ipababalik ng House leaders ang Proposed 2026 National Budget sa kabila yan na naging pahayag ng mga political party leaders ng Kamara kahapon dahil nga sa ilang mga questionableng mga programa at budget na nakapaloob sa 6.793 trillion proposed 2026 budget. Ayan ang kinumpirma ni House Appropriation Vice Chair Jose Alvarez matapos makapag-usap daw itong si DBM Secretary Amena Pangandaman at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Secretary, kay Swansing, ay ang DBM na lamang daw ang pupunta sa mismong budget deliberation ng DPWH bukas kasama ang bagong kalihim nito na si Secretary Vince Dizon. Sa mga naging deliberation kasi ng Kamara ay iisa-isahin daw nila dito ang lahat ng red flags na napuna sa mga kongresista. Narito ang kanilang naging pahayag. There is no legal basis in terms of a prohibition of a returns. Pero of course, given that we also want to make sure that the budget is passed on time, so we also have to work as much as we can kung ano yung kaya natin gawin to be able to meet that deadline. Sila na lang pupunta rito. Tuloy-tuloy na yung deliberasyon para hindi tayo magkulong sa oras. Tuloy na yun para daw marinig ni Sik Vince lahat ng mga reklamo. Tinawagan din kami na tuloy na lang. Kasi kami ayaw na naman namin sana ipatuloy ito hanggang hindi nila makorek. Cheryl, matatandaan kasi natin kahapon na nagkaroon ng press conference ang ilang political leaders, political group leaders dito sa Kamara, kung saan sinabi nga na ibabalik ang national budget, pero ayan nga ang naging development dito. Pero so far dito sa Kamara, Cheryl, ay nagpapatuloy pa rin ang deliberasyon ng budget ng DOH at ng DOTR at bukas nga inaasahan naman ang isa sa mga pinakamainit na budget na tinututukan ng bayan, ang budget ng DPWH. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Alright mga tol, so ayan, nakita naman po natin kung paano po nangyari ang kumpirmadong pag-alis ni Zaldico sa ating bansa papunta sa Amerika. Ito daw po ay sa kadahilanan ng pagkakaroon po ng health issue. Tama ba? Para magpagamot, kaya daw po siya pumunta ng Amerika. Disclaimer lang yan yung ayon dito sa nakita po natin sa balita. Anyway, bago po tayo magpaalam, anong masasabi mo dito? Tunay kaya yung mga sinasabi ng mga naglilipana, nagkakalat-kalat na po ngayon sa internet, social media, na isa-isa na po nagsisialis ng mga dawit sa usapin ng flood control. Totoo kaya ito? Subject for investigation and investigation po itong mga sangkot. And yet, katulad po nitong kay Zaldico, wala na po. Tama ba? Hindi naman sinasabing tumakas na
Kaya lang, 'di ba, wala pa lang sa bansa. Hindi kinakailangan nga po daw dumaan yan sa proseso eh. Pero sabi po, 'di ba, may mga papel naman. Pero ang tanong, kompleto ba? Yan ba'y nararapat? Dapat ba'y pinayagan po yan? O hindi? Ako po'y naniniwala. Hindi dapat mangyaring ganun, no? Dahil hindi na nga po yata nakakasipot ito. Kung di po ako nagkakamali, no? Narinig naman po natin yung balita. Parang may question maging sa attendance dito. And yet, wala na po pala ito sa ating bansa. Tapos niyan, isa sa matindi na pinag-usapan po dito ay yung patungkol sa 2026 budget na questionable pero walang balak bawiin, no? Baga hindi ito para ibalik muna pansamantala o naman. Hindi ko alam kung paano yan, no? Yung sistema. Pero parang yun po ang pagkakaunawa ko dyan, no? Kaya tignan po natin bago tayo paalam, comment section. Sabi, abolish party list. Ako po ay pabor dyan, no? Sa party list abolishment. Dahil hindi naman talaga nakakatulong yan eh. Karamihan dyan ay political na galawan lang din talaga. Kung ako lang ang tatanungin, no? Oo nga, marami nagtatanong bakit tahimik si Speaker Romualdez sa pangyayari sa lower house. So, tahimik daw, no? O siguro at least nandyan siya, hindi pa siya umaalis. Dapat matutukan po lahat ng mga nadadawit ngayon para mapatunayan kanilang tawag dito, kanilang hindi pagiging guilty, kanilang innocent sa mga akusasyon. 'Di ba? Hindi archive, no? Na may patuloy na gumulong po yung hustisya dito, no? Biglang nagkasakit, planado na yan. Tell it to the Marines, sabi. Guilty at its finest. Sabi ng isa, big time talaga si Zaldico, ang mahal. Magpagamot sa Amerika, ang daming nanakaw na pera. Sabi nitong isang nag-comment dito, Florante Bandoma 2166. Si Romualdez daw ang utak ng lahat, sabi ni Japet Jadulco. Psychic lang si Ko, sabi. So ngayon guys, bakit tayo paalam? Ikaw anong masasabi mo dito? No? Makailan nga, kanina lang yata, no, ngayong araw ay nagkaroon ng protesta, marahasang protesta sa harap po ng compound ng mga Diskaya. And now ngayon sa balita na nakita po natin ay si Zaldico ay nasa Amerika po pala. Isa po siya sa nadadawit, diba? At ang 2026 budget ay hindi na po, ano, sabi dito ay dahil sa mga questionable proyekto, no, ay may panawagang ibalik sa DBM. Pero sabi po ay hindi na ito babawiin pa. Ang mga questionable po ngayon talaga at matindi po ang korupsyon sa gobyerno po natin. Darating po ba sa time na magsisilabasan po ang mga mamamayan Pilipino para ituwid ito pong gobyerno? O talagang dapat po maunawaan ng lahat na ayusin ito para hindi na po tayo mapunta sa kung ano paman. Pagpray po natin maging mapayapa, maayos po yung gobyerno natin na hindi na dumating sa punto na lahat po tayo talaga ay literally magkaroon ng epekto sa ating pamumuhay itong mga korupsyon po na ito. Dahil nakakaawa nga po yung iba dahil sa korupsyon ay lalo pong naghihirap, especially dun sa baha, diba? Kung hindi binabaha yung lugar ninyo, no, salamat sa Diyos, pero diba, yung mga binabaha, kawawa po. At tapos, diba, lahat tayo damay-damay talaga sa kahirapan, diba? Pagdating sa sahod, pagdating sa mga tax. Tapos ganito po nangyayari sa ating gobyerno. Madaming questionable at hindi ka panipaniwala na mga dahilan. Pero ikaw, ano masasabi mo? Comment down below. Patuloy natin pag-usapan yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.